Magdangog asin makanood sa programang Umaagring Kita, ang programang pag-agrikultura sa radyo, hatod sa Indokang Central Bicol State University of Agriculture sa pagikan Extension Services Division. Madadangog kada aldaw ni Domingo alas 5 hanggang alas 6 na aga sa estasyon kang RMN DWNX. Umaagring Kita, Umaagring Kita, Umaagring Kita. The philosophy, vision, mission, and goals of the Central Bicol State University of Agriculture. Philosophy, education for sustainable human development. Vision, an agricultural research university of global standards. Mission, leading innovations, building resilient and sustainable communities. Goals, enable transformative and inclusive learning experiences. Generate and utilize new knowledge and technologies. Engage and empower communities. Intensify internationalization and resource generation initiatives. Establish one e-governance system and enhanced management of university resources. Good morning po mga ka-agri mula dito sa munisipyo ng Pili, probinsya ng Camarines Sur, Bicol Region. Ano po? Isang maganda at masaganang umaga sa ating lahat. Mga ka-agri, unang linggo ngayon ng September 6, 2020. Wow! Oras na po ng paborito ninyong programang pang-agrikultura sa radyo at sa online tuwing araw ng linggo. Ito po ang Umaagring Kita. Hatid sa atin ng Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng mga napapanahong balita at usaping may kinalaman mula sa sektor ng agrikultura. Okay, ang programang hatid sa atin ay may mga kaalaman sa pag-aalaga ng mga hayop, tamang teknolohiya sa pagtatanim, pagpoproseso ng pagkain at iba pang kaalaman na magagamit natin sa pagsasaka. Masaganang umaga mga ka-agri, halina't salubungin natin ang umaga ng hitik sa kaalaman at impormasyon. Tama ka po dyan, Sir Mariel. Kaya't kahit na nasa bahay lamang po kayo, ay kami na ang bahalang magdala sa inyo ng mga impormasyong maaaring makatulong upang magkaroon kayo ng dagdag na kita. Yan. Dito lang po yan, syempre, sa ating programang Umaagring Kita. Sa pamamagitan po ng istasyon ng RMN, DWNX 91.1 sa FM at 1611 sa AM. Naaabot natin ang buong Camarines Sur at mga karatig probinsya, kasama na rin ang mga rehiyon, malapit sa Bicol Region. Napapanood din tayo sa Facebook page ng Extension Services Division sa Central Bicol State University of Agriculture, Pili Campus. Kaya po marami tayong mga audience, Ma'am Jam, mula sa iba't iba pang lugar sa bansa. Yes, okay, Ma'am Jam, ano po bang dapat labangan ng ating mga ka-agri ngayong umaga? Yes po, heto na ang mga dapat abangan ng ating mga ka-agri ngayong umaga. Yan, abangan po natin sa ating Agri Kaalaman segment. Tatalakayin na ang tungkol sa tamang pagtanim ng taro. Wow, taro. Yan. Alamin rin natin ang mga ka-agri ang potensyal nito upang gawing negosyo at para mapagkunan natin ng karagdagang kita. Maya-maya lamang ay ipapakilala na natin ang ating resource person at project leader rin sa pag-aaral nitong taro o gabi. Okay, so taro na! Taro na! Okay, yan ang mga dapat ninyong abangan mga ka-agri ngayong umaga. Samantala sa mga nagrehistro po sa ating seminar series sa taro production, paalala lamang po na ang e-certificate po ay ibibigay namin sa inyo pagkatapos ng lahat ng ating episodes ngayong September. Yes po. Dapat rin po na tama at kumpleto ang pangalan na ilalagay ninyo sa registration form dahil yun din po ang pagbabasehan namin ng inyong e-certificate. Kailangan rin po na masagutan ninyo ang post-test at evaluation forms. Marami, na dapat ipapadala ng aming staff pagkatapos ng lahat ng ating episodes sa Taro Production. Oo, medyo may mga kailangan din silang i-accomplish. Okay. So, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng Extension Services sa CBS-UA Pili o kaya ay mag-text sa mga numerong 0946 801
0916-256-2818 o sa 0916-256-9451. Makakaasa po kayong bibigyan pansin niya ng mga masisipag naming staff at sasagutin ang inyong mga tanong o question. Okay. Yes po. Okay, babatiin na natin, Sir Mariel, ang ating mga suki. Oo, Yan. Yan, suking Oo. taga-subaybay sa ating programa Linggo-Linggo. Isang magandang umaga sa mga taga-Baaw, Camarines Sur, na nakikinig sa atin ngayong umaga. Nandyan sina Evangeline Pisante, Lilibet Berania, Carl Stanley Briñas, at good morning din kay Bel Soriano ng Lupi, Camarines Sur, at kay Gregorio Ayon ng Pili, Camsur. Okay, Good morning. Salamat rin sa mga sa pag-aantabay mula sa ating Facebook live streaming, ano? Nandiyan palagi ang mga masusugid nating viewers linggo-linggo. Wow! Erickson Senora ng Iloilo. Di ko alam kung tama ito. Maayong buntad sa inyo mga tanan sa Iloilo. Ano po? Good morning. Si Jeline Luna ng Daraga Albay. Maray na aga po. Albert Belches ng Cabuyao, Laguna. Magandang umaga po. Maripe Minggoy ng Minalava, Camsur at Dixon Ambrosio ng La Trinidad, Benguet, yung vegetable capital ng Philippines. Good morning sa inyo dyan sa North. Good morning, good morning. Good morning po. Good morning din po sa ating napakasipag na presidente. Wow. Presidente ng Central Bicol State University of Agriculture. Wow, tindog na kung sabi sa NX, tindog Yes, na, sir. sir! Good morning po, Dr. Alberto Ena Perry. Okay. Yan. Stay healthy po, sir. Mhm. At salamat po sa laging pagsuporta sa aming mga programa. Okay, napapandesal naman ka. Free delivery na yata ng Atlantic Bakery ngayon. Okay, so good morning din po kay Dr. Ramona Isabel Ramirez, ang Director ng Research Division, at lalo-lalo na kay Dr. Lorena Hernandez, ang napakasipag at napakabait na Director natin sa Extension Services. Good morning rin sa ating mga Vice Presidents na sina Professors Cesar Camba Strike One, sir! Ang Vice President ng CBSUA External Affairs and International Relations and Linkages. Magandang umaga rin po kay Dr. Ana Miranya, ma'am. Good morning. Relax lang tayo, madam. Okay, alam kong under pressure tayo ngayon, but then kayang-kaya natin to. God is good. Okay, All the time. Okay. Ang ating Vice President for Academic Affairs. Yes po. Nandyan din po si Attorney Dominador Faurilio, ang ating idol. VP for Administration and Finance. At syempre, hindi naman natin malilimutan ang ating Vice President for Research, Extension, Production, and Entrepreneurial Development na si Dr. Maria Dulce J. Mostoles. Ay! Ma'am, may ugong-ugong. Magpakanton kayo. Happy birthday! Madam, happy birthday po. Ano po? Bukas na po ang shake. Free delivery. Okay. Happy birthday po, Ma'am Yaya, and more birthdays to come. Yes po. po. Stay healthy palagi. And keep on smiling. Marami po sanang gustong magpabati dito sa ating programa, Ma'am Jam, sa susunod na linggo po. Promise, kayo naman ang aming babatiin. Bueno, good morning po sa inyong lahat at welcome sa programang Umaagring Kita. Huwag po kayong alis, susunod na ang ating Agri-Balita. Agri-Bareta. Mga bareta na may kinaaraman sa agrikultura. Mga bareta na pwede makaapektar sa pagbuhay-buhay kan sa tong mga amigong paraoma. Mga bagong teknolohiya na magagamit sa pag-uma asin pag-atama nin hayo. Tutukaran man ang mga presenting presyo sa merkado, forecast ng panahon, epekto kang climate change, asin pagmanihar ka mga peligrong dulot kaini. Agri-Bareta. Narito na ang mga agri-balitang nakalap natin sa linggong ito. Sa ulo ng mga agri-balita, turismo sa Baguio City at sa 4 na probinsya sa Ilocos muling magbubukas ngayong Setyembre. Shipment ng mga high-value crops mula sa Mindanao patungong Luzon at Visayas inumpisahan na.
sa detalye ng ating Agribalita. Turismo sa Baguio City at sa 4 na probinsya sa Ilocos muling magbubukas ngayong Setyembre. Kasama ng Tourism Secretary na si Bernadette Romulo Puyat, nitong Martes ay pinirmahan na ng mga kinatawan ng lokal na gobyerno sa siyudad ng Baguio at sa mga probinsya ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte ang Memorandum of Agreement sa muling pagbubukas ng turismo mula ngayong ika-21 ng Setyembre. Ayon kay Baguio City Mayor na si Benjamin Magalong, ang mga nasabing LGUs ay gagamit ng Visitors Information and Tourism Assistance App o VISITA or Visita App na binuo ng Baguio City gamit ang pondo ng kanilang Tourism Promotions Board. Ayon naman kay Aloysius Magpalo, ang Tourism Officer ng Baguio, kailangang magrehistro ang mga turista gamit ang Visita App at kailangang mag-book sa hotel na mayroong certificate authorizing operations mula sa Department of Tourism at local government. Ayon po sa kanya, ay kailangan may asistensya pa rin ng akreditadong tour agency ang mga turista at hindi papayagang bumisita o tumuloy sa kanilang mga kaanak para sa kanilang seguridad. Gayunpaman, ay sasailalim pa rin sa swab testing ang turista at magpapatuloy sa kanyang itinerary kung ito ay mag-negatibo sa COVID-19. Sa iba pang detalye ng ating Agribalita, shipment ng mga high-value crops mula sa Mindanao patungong Luzon at Visayas inumpisahan na. Ang Department of Agriculture sa pangunguna ng opisina nito sa Region 11 ay nakikipagtulungan sa Durian Industry Association of Davao City at sa John Gold Cargo Forwarder upang magbigay asistensya sa mga producer ng high-value crops mula sa Mindanao para maibenta ang kanilang mga ani sa Luzon at Visayas. Ayon sa pinirmang Memorandum of Agreement, MOA ng nasabing ahensya at mga pribadong sektor, 3 shippers mula Davao ang magdadala ng 15 toneladang prutas araw-araw papuntang Maynila na nagsimula nitong unang araw ng Setyembre hanggang Oktubre 1, 2020. Pasad rin sa agreement na walang offloading ang shipment basta sisiguraduhin lamang na aabot sa airport ang mga produkto sa itinakda nitong oras ng cut. Ang unang shipment nitong Martes sa Ninoy Aquino International Airport ay sinalubong ni Evelyn Lavinia, ang Undersecretary for High Value Crops and Rural Credit ng Department of Agriculture. Ayon kay Lavinia, umaasa siyang dahil sa naunang shipment ng prutas ay makakapag-inganyo pa ito ng maraming producers, consolidators at shippers sa paggamit ng air cargo upang makapag-transport ng mga produktong agrikultural. Noong pang-Hunyo ngayong taon, ang Department of Transportation naman ay naglabas rin ng kautusan sa mga domestic shipping lines na maglaan ng espasyo sa mga vessels para sa mga produktong pagkain at agrikultural. Yan ang mga agribalita na nakalap natin sa linggong ito. Ako po si Julie Amara Mostoles. At ako naman po si Marielito Almilor. Yan lamang po kayo. Susunod na ang ating seminar on air, ang Agri-Kaalaman. Agri-Kaalaman, pagtukar ka mga teknolohiya manungod sa agrikultura na pwedeng mapagkuanan ning hanap buhay kang satong mga kahimanwa, pagtanom ning mga prutas, gulay asin mga bungang kahoy, pag-ataman ning mga hayop, pagproseso ning kakanon, siring kang gulay, prutas, sira asin karne. Madya na kamo, maghinanyog kita sa Agri-Kaalaman. Mga ka-agri, nakaantabay pa rin po kayo sa Uma-Agring Kita. Hatid sa atin ng Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture. Narito na po tayo ngayon sa ating Agri-Kaalaman segment kung saan pag-uusapan natin itong pre- and post-harvest practices sa taro o kilala sa tawag na gabi. Wow, ano nga kaya kailangan gawin sa pagtatanim ng gabi? Ano po? Ipapaliwanag sa atin yan ngayong umaga ng ating award-winning resource speaker ng Central Bicol State University of Agriculture ngayong umaga. Kaya naman maghanda po kayo ng inyong mga panulat at papel para mailista ninyo ang mga importanteng kaalaman na pag-uusapan natin ngayon. Ano po?
Yes po, heto na, ipapakilala na natin ang ating Tadadam! resource speaker. Siya po ang kasalukuyang Vice President ng Research, Extension, Production, and Entrepreneurial Development ng Central Bicol State University of Agriculture. Maswerte tayo at napaunlakan niya tayo ngayong umaga sa kabila ng napakarami niyang trabaho as VP Reped. Kinilala ang kanyang galing sa pag-research, particular na sa taro at stainless bees, isang extension practitioner, professor, at researcher. Walang iba kundi si Dr. Maria Dulce J. Mostoles. Good morning, ma'am, at welcome sa ating programa. Good morning, Mariel and Jam. Good morning sa mga nakikinig sa programa ng Extension Division ng CBSUA. Okay, good morning Good po morning, din po, ma'am. At mukhang may kulang doon sa introduction mo, ma'am. Jam, happy birthday. Parang may schedule talaga na birthday ko. Okay, Anyway. Okay po. Mag-umpisan agad natin ang ating mga talakayan ngayong umaga. Marami po halos, kumbaga, excited na ang ating mga listeners natin ngayon. At alam kong kilala na itong taro, itong taro, gabi, or kung minsan tinatawag ito sa Bicol na katnga, sa Rinconada natong. area, or sa Bicol, popular ito sa pangalang natong, natong, parang islang ng nating, natong. Okay. Pero dito sa CBSUA ay pinag-aralan ninyo ang tungkol sa characterization, pati na iba't ibang variety, or yung tinatawag na cultivars nito sa Bicol. Matanong ko lang po, ma'am, kung paano nag-umpisa ang pag-aaral ninyo dito sa taro at sino yung mga kasama ninyo dito sa proyektong ito? Salamat, Mariel. Opo. Tama si Mariel, ang tawag nito ay natong. Ito ay isang tinatawag nating heirloom crop natin kasi ito talaga pag sinabing gabi o natong, Bicol yan. Opo. So paano nagsimula ito? Siguro about 2011, may pumunta sa akin isang exporter ng mga dahon ng natong na in-export sa Japan, sa ibang international market ba, na may problema sila sa isang asin ng peste. Na ang mga natong kapag napak nila, nabubuo yun, kikaking siya. Okay. So ang problema nila is post-harvest. So dahil nga ako ang aking field ay post-harvest nung gumawa ako ng aking masteral sa UPLB, rinifer sila sa UPLB dito sa akin sa CBSUA. So nag-usap kami ng may-ari and she said na ilang to nila data na nalugi sa kanila because of this post-harvest practice na tumitigas yung kanila, yung defect ba na tumitigas yung natong. So sabi ko, saan ito nangyayari? Ang one of the biggest supply natin natong is Nabwa. So ang ginawa namin, pumunta kami sa Nabwa. Isinama niya ako sa Nabwa, tingnan namin ang mga practice nila. And nakausap ko yung mga tao doon, yung mga producers ng katnga, Nabwa, Rinconada. Nagka-problema pala sila sa drying operation plus yung kaling storage. So doon ko nakita na yung peste ay nanggagaling doon. So dahil dito, napag-isipan namin na kaya isubmit ko ang proposal sa DA Bar. Kaya sabi ko, responsibility natin bilang Bicolano na i-prevent yung peste sa natong, sa katnga. So gumawa ako ng proposal, sinabit ko sa DA Bar, sa DA Bureau of Agricultural Research, and nakatuwa naman kasi binigyan nila ito ng pondo ng 3.2 million. Wow. Ngayon, sino ang makasama ko dito sa pre- and post-harvest practices na ito? Ito ay sina Lilia Pasiona na siyang assigned sa mga characterization ng mga varieties, and then si Mrs. Sevilla, na retired na rin siya, si Cecil Salamat, si Engineer Diasis na nag-design po siya ng dryer na ito pong ay na-discuss na ito sa previous na program ng extension, and then si Ma'am Kasaul, si Julie, plus si Alan Del Rosario. Kasama po sila po ay nag-conduct ng mga researches sa fertilization, yung mga practices, pest control, etc. Tumakbo po ito ng 2.5 taon, and after that po, after ma-develop namin yung pinackage namin technology, nagsimula kami sa survey. So naghanap kami ng mga nagtatanim ng natong. And nakakatuwa po kasi talagang nag-on-site kami kasi walang record talaga ng mga nagtatanim ng natong noong panahon. So we had to go from secondary crop ito. Parang napapabayaan natin yung natong. So ang una namin ginawa is pumunta kami sa Nabwa, and then kasi doon talaga organized sila. May grupo sila nagtatanim, being one of the source ng Mundish. Mundish ang corporation nagpunta sa akin. After that, pumunta kami ng mga bayan-bayan na. And this was ang survey namin ay ginawa sa buong Bicol.
So doon kami nakuha ng mga varieties, pati yung mga practice nila, tingnan namin kung ano mga diferensya, saka kami nag-package ng practices. And kalinsabay dito, tinawagan din kami ng BAPS, yung Bureau of Standards, food standards pa. Ginawa kami TWG nila kasi nakita din nila na kailangan din daw na maanong standard ng natong na binibenta sa buong country. So, sabay-sabay po yun, habang tinatapos namin yung post-harvest practice namin, nag-conduct din kami research. And I think kasama ko dito si Dr. Estrella sa BU, si Luz Marcelino sa DA, at saka si Ma'am Lauren Hernandez ng CBSUA na siya ang extension director ngayon. So far po, talagang na-package namin ang pag-aalaga, pagtatanim, at saka pag-handle or post-harvest handling ng natong. So yun ang history. Oo. Siguro ma'am, connected din dito siguro yung pag-aaral natin, yung ginawa ninyong pag-aaral is connected din dun sa para bagang naging issue din yung nawala sa Bicol, yung nawala sa Bicol yung bulk ng order ng gabi sa buong Pilipinas and even sa export. Dahil parang napunta sa parte ng Mindoro po yata ma'am. Parang nag-research din. Nag-address kami ng problema. Kasi sabi ko nakakahiya, ang ginagawa kasi noon, actually ang nagdadala ng technology doon ay hindi naman mga Bicolano. Itong company na na-dissatisfy sila ng products na binibenta, dinala nila doon sa kumuha sila ng pantanim, and syempre ang mga Bicolano, they are willing to share, basta bibilhin ang pangapagtanim. Nagsimula silang magtanim sa Mindoro hanggang mag-spread sa part ng Quezon. So kaya nakaka-alarma din kasi sabi mo, Bicolano yan, tapos ang magyagawa ng Kaya this was actually one of the reasons why ang DA-BAR funded our research, kasi sabi namin, we have to address problems na alam namin na commodity namin yan. Pag sabi na tong pili, commodity yan kang Bicol, di ba? Atin yun eh. Okay. So, totoo yan, Mariel. Talagang we address the problem kasi nga, yun ang nangyayari. So, ayaw namin na mawala sa amin. And we are very happy kasi karamihan ng mga farmers natin, Taro farmers, nag-support sila doon sa project. Nag-conduct kami ng Taro Forum at talagang maganda yung naging diskusyon namin doon. And I think nakatulong din kami na ma-improve din ang kanilang pagparami ng natong. Yung po nakatuwa na ibig sabihin, ang university ay nakaabot na yung na-extend na talaga natin yung technology sa ibang mga And plus, yung sa De Loveris Farm, sa Bula. Yun nga. Inaano din niya ngayon ng with drying naman ang concern nila. Ang ganda ng mga drying facilities Yes. nila ngayon. Actually, assisted siya ng university sa drying facilities kasi si Sir Rolly nag-aan din doon. And that's nice na yung aming initial na research output ay sinuportan ng extension, sinuportan ng production, sinuportan ng university as a whole para sabing hindi natulog yung mga research result namin para sa mga farmers talaga siya. Tsaka mga ka-agri, yung mga nakikinig natin mga ka-agri natin, parang nagkaroon din ng transition, kumbaga, yung isang simpleng gabi or yung natong, na tinatawag natin para secondary crops lang ng mga farmers natin, ay unti-unting ipinapantay na natin doon sa primary crops natin. Kuminsan, inahati na yung mga farmers yung kanilang palayan, hindi lang puro palay ang tinatanim nila. Sa gitna, Ngayon, ngayon meron na rin allocated na para lang sa taro o para lang sa gabi. Ano po? Maganda siyang additional source ng funds kasi kung ang palay ay 3 months, ang gabi 15 days pwede mag-harvest. So, ang napaganda. Saka wala pong hindi tayo kinakailangan magbuhos ng sobra para sa abono. Yes. Yan ang kagandahan ng result namin. So, may susunod kami mga gagawin na pag-research para talagang mapaganda natin yung technology. And isa pa din, Mariel, napakaganda din kasi ngayon, last month lang, in-approve ng Board of Trustees natin yung ating Taro Center. So, ang Taro Center natin will take care all of the projects na related sa Taro from production until processing. So, yun po ang purpose ng mga centers natin. Whatever commodity or technology generate natin, nalagyan na po ni President ng center para ito ay magpapatuloy ng pag-improve pagpaganda ng teknolohiya para sa mga tao. Tsaka maidagdag ko lang po ma'am, kasi kung magiging lang po tayo, mga ka-agri, kung magiging particular lamang tayo dito sa tinatawag nating taro or gabi, sa totoo lang po, medyo nga po na, kumbaga, nahuhuli-huli na yung Pilipinas pagdating sa production Kasi sa Thailand, alam ko po, ang konsentrasyon nga nila sa Thailand, hindi po yung dahon Ang konsentrasyon nila yung laman na, yung roots na doon sa mga nakita kong ganyan na mga research na ganyan,
mga from Canada pa yung pumupunta at bumibili sila ng lupa sa Thailand at doon lang ang pagtataniman nila. And then yung flour na napuproduce noon ay ini-export nila sa Hindi pa tayo nag-explore in demand na po masyado sa Europe yung ganyan. And hopefully dahil sa initiative ng CBSUA through sa ating mga professor at mga experts, maabot natin yung maabot natin yung level na makipagsabayan na tayo sa kanila kasi sa totoo lang mayaman po sa resources tungkol sa taro, lalo na ang Bicol region. At napakalaki pa po ng potential natin para pagyamanin itong tinatawag nating taro or gabi or katnga. Ano po, madam? Actually, Mariel, yung Taro Center natin, papasok na hanggang sa roots, ay sa tubers. Pati yung sinasabi ng linsa. Yun nga Kasi po. we have what we call mga flowers na tropical flowers na pwedeng gamitin din. And even yung mga waste natin, pagtanim ng taro, ay pwede din ma-develop into other important products. So, by waste management din tayong gagawin din sa Taro Center. Wala nang sayang. Simula dahon. Normally, ginamit mo lang yung dahon, siyempre yung paklang, yung stem niya, tiyatapon. Normally sa albay, ganun nakadump lang doon. So it can be a source of fertilizer, it can be, actually may isang ginagamit na nga daw yung mga sira na mga dahon and paklang for material para sa katul. So yun ang explore natin, papagawa natin sa mga agribusiness natin. Yung ganun. Actually po ma'am yung na-try ko po yun yung magbenta para sa katul. Paano rin ako noon, ilang pero grabe, ang gaan talaga pala niya pag natutuyo na yung isang napakalaking napakalaking plastic bag, umaabot lang ng 2 kilo siya. Exactly. Tapos, ibebenta mo doon sa Manila. Assembler lang tayo. Yun ang problema natin sa anak. Tapos yun. Pero ang kagandahan po noon, mga ka-agri, yun naman tungkol sa katul, ito lang naman, pasingit-singit lang naman ito. Yun, walang pili, kahit anong variety, pinaghalo-halo po, walang problema yun. Kasi sa quality kasi ng number one po sa quality ng dahon. Yun naging problema din sa mga nagbenta sa mga assemblers. Kasi ang binibenta nila, hilado. So nangyayari, hindi dry talaga to the level na wala talaga siyang moisture. And syempre, ang bawat variety may iba-ibang moisture content. So hinahalo-halo. So ang recommendation namin sa kanila, pag mag-isal kayo, hiwalayin yung isang variety kasi iba ang drying requirement, ibang drying ng isang variety ng ibang drying requirement. So, pag minix mo kasi yung basa at sa dried, mag-migrate yung moisture, pareho pa rin ang mangyayari. Tsaka sana wag matatalo yung quality. Yes. Mga ka-agri, yun po napaka-importante para po mag-prosper tayo. Wag nating isa-sacrifice yung quality. And I think we are proud na ang mga producers ng Bicol ngayon ay talaga now may quality ang mga So, ma'am, bago po tayo dumiretso sa mga practices on pre- and post-harvest ng taro, pag-usapan po muna natin kung ano yung mga component ng pag-aaral po ninyo na isinagawa sa taro. So, kaya nasabi ko na sa inyo kanina yung sa characterization ng cultivar sa Bicol. And ito ay discuss sa second week. Then we have the cultural management practices for taro leaves. Ito ay group output ito. And then we have the design and development ng taro dryer. And then we have the vital selection of taro leaves for processing. Plus of course, yung una namin is nag-survey ng status ng taro production in the Bicol region. Kasi yun ang hinugutan namin ng mga gagamitin para kayo makadevelop ng mga research materials namin, research or experiments namin para sa taro. Sir, talaga kumbaga full package na sir yung pag-aaral tungkol sa taro po. Dahil mula sa production, identification of varieties, at hanggang sa processing, dumaan sa mga pag-aaral ng CBSUA. So ngayon po ma'am, sa inyo pong mga isinagawang pag-aaral, ano po yung na-encounter ninyong issues and concerns particular dito sa production ng dahon nitong taro? So sabi ko sa inyo kanina, ang unang ginawa namin is survey. No? So very, very tasky yung trabaho namin kasi talagang wala kaming sasabihin ng isang farmer, doon ang area sa Iriga, pero ang owner nandun sa, kunwari sa Pili. So we have to locate that kasi i-interview namin. So yun lang yung problema namin. And we had to hire our graduates to do survey talagang on-site doon sa mga areas. So doon sa survey namin, just a background. Sa Camarines Norte, we had 34 farmers na na-identify. For Camsur, 55 farmers. Sa Albay, we have 19. Sorsogon, 40.
Then Masbate we had 15 and Catanduanes is 20. So ito ay na-distribute sa ilang mga municipalities lang. So anong nangyari po doon sa result namin? Ito mga issues na kuha namin. Una sa cultivars. Very limited identified varieties na submitted to the BPI, Seed Industry Council. Kasi para mapangalanan ang isang variety, kailangan na-NSIC siya. Sa NSIC, baling sinasubmit yan. And sabi kanina kay Mariel, 3 pa lang ang na-identify ng VSU. Now, walang no uniform names of cultivars. Tapos, medyo mahina ang performance sa lowland and uplands. Kasi dahil part lang ng isang cropping system, medyo magtanim lang. Kung magkaani. So, yun ang medyo mentalidad ng ibang nagtatanim. So, yung problema pa natin yung kati. Kasi yung kati. Ang kati ay cause ng oxalic acid na nakukuha sa soil, and then pag ang claims ng mga farmers kapag daw kinuhanan mo ng dahon magiging kape. So walang rafide test. Sa rafide may chemical na rafide na sabi nila, walang rafide test sa varieties pa nagawa. So actually ito ang sabi namin gagawin namin sa next projects namin. And then ang suitability ng cultivars hindi ta na confirm kung lowland siya or high upland. So nag-aral kami nito because it was one of the problem. And then utilization din ng corn, and then mga peste. Tapos sa cultural management, yung fertilization irrigation, na-find out namin na talagang fertilization. Ang natungpo, pag tiyarim ng mga farmers, pwedeng lumaki hanggang parang umbrella kalaki. Yun nga po. Pero, syempre, pag ginulay mo yan, may effect na rin yan, di ba? And then, ang 2 issues namin sa culture is fertilization and irrigation and control of pests. Kasi, ang nakita namin talaga, ang farmers, may 2 klaseng pinagtataniman. Yung sa mga palayan na may artificial irrigation, and doon sa mga streams, mga rivers na napakaganda ng Actually, sabi nga namin, inabot namin, sana na ipa-evaluate namin yung quality ng natong kung doon sa may running water or kung doon sa stagnant water na sa farms. Yun ang hindi namin nagawa noon. Okay. And then of course, yung pinaka-importante, yung post-harvest practices. Yun ang isa sa problem. Yung poor drying methods and skills, absence ng mechanical dryers, lalo na pag tag-ulan, and then poor packaging and handling, market and transport problems, and kulang sa skills sa secondary processing. Okay, mga ka-agri, marami pa tayong pag-uusapan dito sa ating programa tungkol pa rin sa taro. Sa ating pong pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang mga cultural management practices sa pagtatanim ng taro. Yes po, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang Uma-Agring Kita pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay. Kaunting kaalaman sa gabi. Alam nyo ba na maaaring mapakinabangan ang lahat ng parte ng gabi? Ito ang pangunahing sangkap sa pagluluto ng paborito ng lahat, ang laing at pinangat. Alam nyo rin ba na ang pinatuyong dahon ng gabi ay ine-export na rin sa ibang bansa? Subalit, malaking hamon sa mga producers ng gabi ang pagpapatuyo ng dahon nito upang mas maging maganda ang kalidad na pang-export. Ang Central Bicol State University of Agriculture ay maaaring magbigay ng asistensya para sa pagpoproseso nito at sa magandang kalidad ng produkto. Makipag-ugnayan sa Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture para sa pagpoproseso ng magandang kalidad ng gabi. Okay mga ka-agri, nagbabalik po ang programang Uma-Agring Kita. At kasama pa rin po natin si Dr. Maria Dulce J. Mostoles para sa pagpapatuloy ng ating pinag-uusapan tungkol dito sa napakagandang topic tungkol sa pre- and post-harvest practices nitong tinatawag nating taro or gabi. Yes po mga ka-agri, kung kayo po ay mayroong mga katanungan tungkol sa ating pinag-uusapan ngayon, ay maaari lamang na i-komento yan sa comment box ng ating Facebook live streaming o i-text ito sa mga numerong 0916-256-9451 para sa Globe o sa 0946-801-2818 para naman sa Smart or Talk and Text. At kung gusto naman po ninyong balikan ng mga napag-usapan na natin ngayong umaga, ay bisitahan lamang po ninyo ang Facebook page ng Extension Services Division kaya ang kanilang YouTube channel. Doon po naka-upload ang recorded episodes natin ngayong umaga at makikita din ninyo doon ang lahat ng mga episodes natin sa mga nakaraang seminar series dito sa Uma-Agring Kita.
Balikan na natin si Dr. Mostoles dito pa rin sa taro production. So, ma'am, alam po natin na madali lamang mabuhay itong taro. Pero syempre ay may mga kailangan pa rin sundin na proseso at paraan sa pagtatanim nito. Unahin po natin, ma'am, ang land preparation. Ano po ang dapat munang gawin sa paghahanda ng lupang tataniman ng taro? So, syempre, ang unang-una, linisin mo. Mag-weeding ka, ano? Kasi sa pagkontrol ng peste, ang number one na requirement is dapat you start clean. Malinis ang iyong pataniman para ready yung iyong halaman na tumubo, ano? So, clearing and weeding. Ito, hindi nga ito, depende sa area mo, mga ilang hours lang naman to, depende sa area. Pwede pong mechanical, pwedeng ang clearing mo. Medyo malaki yan ang taniman mo, di mag-mechanical lang ka. Pero kung maliit lang naman, Kung pahirapan ang sarili. Gaano, doon ba mo sa particular yung bago tayo mag-weed, ano po ba yung pinaka-ideal na size muna ng magsisimulang farmer sa pagtatanim ng tao? actually, ang iba nga backyard lang ginagawa nila. Wala naman talaga tayong sinasabing idea. Pero ang pinag-usapan is negosyo. Okay. We're talking about business na. Kasi as a farmer, gusto natin, marami ang produce natin. So, pwede ka magtanim sa tabi lang ng mga ng mga paras, sa may mga paras lang ng rice, or sa backyard mo. So, pwede na yan. So, sunod natin after weeding, we go into plowing. Itong plowing at harrowing, depende ito kung talagang nasa may rice field ka or what. Kung lowland ang gagamitin mo, plow ka. Kung sa upland, maghaharo ka lang ng ilang beses. So, basically, maganda yung twice ka magharo. Kasi pag naghaharo kang twice, pati yung mga, sa second harrowing mo, yung mga peste sa lupa, napapatay mo na. So, at least at the start of planting, clean culture ka talaga sinasabi natin. So, kung clay type ang soil, normally, maraming clay type, sa amin sa Pawili, clay type ang soil, hinaharo namin siyang twice, para at least matanggal yung mga clods ng clay. Akandahan ng is, may iba na ginagawang plot. Pwede kang gumawa ng plot for aesthetic, o kunwari, magatanim kang taro in big areas, part of ng ecotourism mo, nilagay sa plots. I think ipakita naman yata ng extension yung PowerPoint na mayroon kayong mga pictures ng naka-plot siya, nakalagay sa mga palay area, Kasi iba, after rice, ito ang tinatanim nila para medyo mas 15 days lang may harvest na sila, So, yun ang mga basic things na dapat dapat tandaan kapag ikaw ay nag-land preparation. Ngayon, sa planting na tayo. Yung next practice is planting, So, after mag-land prep, papahingan mo ang lupa bago ka magtanim. So, diretso tayo sa pagtanim. Ngayon, ang tanong, saan kumukuha ng source ng planting materials? Pwedeng sarili mong produce. Kasi ang gabi, nag-produce siya ng suckers. Opo, tama. Nanganganak mo, may suckers siya. Yun ang iyong gamitin na pantanim. So, kung bigyan ka ng neighbor mo ng ilang puno, napasucker mo siya, yun ang gamitin mong pang tanim mo sa malakihan area. So, pero pag talagang malaki, gustong isahan na taniman, bibili ka sa mga producers ng natong, ng mga and pwedeng sa market, or pwede kang bumili ng ng corn, yung mismong laman. Kinakat yan, divide into, itatanim mo. Okay. Pero medyo matagal-tagal, mas mabilis ang suckers. Yung mga ka-agri, yung po sinasabi ni Ma'am na sucker, yun po yung mga sumasaha doon sa sa puno mismo ng ating taro. Kasi kung makikita nyo po yan, kung talagang hindi pa kayo nakakita, pag malaki na po yung taro, may mahalata po kayo, parang may mga ugat-ugat yan na doon na gumagapang at tumutubo na rin sa ibang lugar. Mas magdadahon na rin. rin. Na nagdadahon na rin. Yung po yung sinasabi nilang sucker. Yun po yung saha. Sabi, pwede natin putulin. At marami po yun, mga 5 po yun sa bawat puno. Kung minsan, po. Sobra. So, depende depende po sa taba ng lupa. Sa taba ng lupa. Then, doon na po tayo kukuha. Napakaganda po nung gawing similya sa pagpapasimula naman ng panibagong puno ng natong o ng taro. So, ang sucker po, ang bilihan noon mga siguro 2 years ago, 3 years ago, ang bilihan is 50 centavos to 3 pesos. Pero sabi daw ngayon, nasa 5 pesos na. Naalala ko nung magkaroon ng soft project si Sir Narisol sa extension noon, namigay sila ng mga pantanim. Di ba, Marvin, nagbigay sa tanim sa buhi, para ang bilihan mahal na, parang sa 5 to 7 to 10 pesos na yata ng bilihan. Kasi naging popular na. Nung panahon ginagawa namin ito, hindi masyadong popular yung natong. So, hindi pa gaano marami ang bumili. Bawal na humingi kasi binibenta na, Hindi gaano panahon, pagpunta ka sa
sa isang kaibigan, hingi ng pangtanim. Ngayon hindi na, binibili na. So, it's a big income naman pag nakabenta ka ng 1,000 sake. Mga masabi lang natin, ito yung naman yung mga pananim na napakadali naman talagang itanim. At tayo naman ay biniyayaan talaga ng kalikasan na kahit ano talagang itapon mo, itutubo. Ano po? Napakasipag. Okay, ma'am. Diretso po tayo. No? Okay. Meron na po bang project na namibigay talaga tayo ng mga similyas? Yung soft project na, bigay tayo ng pananim. Nice. And actually, ang sabi nga namin ngayon sa Taro center natin, mag-ano germplasm collection, and then siguro we will start also providing our farmers planting materials. Pero sa ngayon, wala pa tayong kapasidad na mag-mass produce sa ngayon. Kasi nagisimula pa lang yung ano-ano. And medyo, yung aming germplasm dati sa project, medyo na-dry up kasi nag-maintain. So, medyo wala na kami yan. Pero naka-recover pa kami ilang varieties doon na pwedeng iparamihin. And ngayon, mayroon kami actually ngayon po, yung bagong na-approve ng Board of Regents natin, yung sa, natawag namin siyang FAITH project, yung food in the homestead, na ginamit, in-approve po ito ng BOR na magkaroon tayo ng isang parang from farm to market ang dating na na lahat ng produkto natin, ng mga heirloom, mga technologies natin, we will produce from, mag-breed pa tayo. Kasama yung breeding, tissue culture, etc. Hanggang ma-package siya hanggang maibenta sa farm. Yun ang target nitong FAITH na ito, na project. And we are very happy that the BOR approved that our 23 million na budget for the yung income natin, unexpended income from last year. Yun ang igagastusin dito, pambili ng equipment. So, later on, ang university can actually be a service area. Kung gustong pa-dry, gustong magpa-package, pwede tayong maging center ng packaging din later on. So, yan ang dyan. Kagandahan ng may mga inputs tayo sa mga research na pwedeng ipasok for approval sa future researches or funding. Maliles din yung expenses ng farmers. Yes. Kung nasa private pa yung mga ganyan klase, mas mataas. definitely mahal yung singit. Mas mahal. Tayo sigurado minimal lang naman po siguro. Kasi ang ngayon, ang aim naman talaga ngayon ni President na Perry is talagang maramdaman tayo ng farmers. So, what can we do? Do seed production, itong magkaroon ng mga pantanim na pwede maibigay sa farmers. At least paunti-unti, maramdaman tayo ng farmers na, andyan pala ang CBSUA. So, ituloy ko paano ba tiyatanim siya? So, very simple ang pagtanim ng direct planting lang siya. Or pwede mo transplant kung gusto mo. Pero, ba't ka mag-transplant kung kailang i-direct mo na siya, di ba? So, may option ka kung mag-transplant or Tapos, ang recommended distance namin is about 25 to 50 centimeters. Kasi, may mga cases kasi na ibang farmers na ang lalapit ng pagtanim. So, ang effect nito, ang mga dahon ang liliit. So, syempre, ang parity ng iyong dahon ay maapektuhin. So, ito ang recommended na distance of planting, 25 to 50 centimeters between hills. Bawat tanim. 25 okay? Ma'am, kahit ano po bang variety nito pwede pong itanim sa upland or lowland? Hindi. Mayroon tayong mga varieties na pang-upland at may mga pang-lowland. Ma'am, na-mention niyo po yung pagtanim. Ano po ba yung doon po sa direct planting natin? Pupugutin po ba natin yung buong leaves ng taro? Or Pagtanim? Opo. Ang pagtanim, yung sucker ang ginagawa. Yung sucker na lang. Okay. Kasi po ang iba, Kasi kung talang plantation type ang gagawin mo, saka ng sucker ang gagawin. Hindi yung mga hinihingi natin na puno na matanda na. Siyempre, pag alisin mo ng dahon, tira ka ng isa. Kasi importante may dahon din. Bakit? Sa photosynthesis ng halaman. Ang iba kasing farmer, hihingi, puputulin lahat. Although may iba nga na mga farmers na nambibili lang sila sa market, yung mga nabili na sa market na mga nakabundle na, tinatanong nila yon. Pwede din yun. Kaya lang, kung talagang malakihang negotiative usapan natin, mag-sucker ka para mas maganda. Para sigurado magandang klase talagang pantanim ng sucker. Makasiguro ka ng variety. Okay, ma'am, diretso po tayo. So natin is irrigation. Ano bang kailangan pagtubig niya, papatubig niyan? So sabi ko kay Mariel nga, sa lowland planting natin, continuous irrigation maganda. Hindi maganda yung stagnant, Kasi minsan doon nagsimula yung mga peste pag stagnant, Or pwede rin na halimbawa nag-spray ng chemicals pag stagnant, ma-absorbin yung chemicals. And we know hindi tayo hugas ng dahon, di ba? So kapag kung talagang mahirap, kunwari sa upland ka nagtanim, syempre mag-water ka. And habang nag-develop pa lang yung halaman, daily ang watering mo nun. Pero pag medyo naka-usbong na,
pwedeng hindi na siya. Medyo rain-fed na ang ano mo. So, yun hindi masyadong, talagang, kumbaga sa para siyang nyug na, it's just, parang hindi ka siya masyadong inaalagaan. Plant mo, tapos hindi masyadong grabing inaalagaan na self-supporting. Okay. Opo. So, yan ay irrigation. Isa pa po na pinoproblema ng ating mga magsasaka ay ang mahal na presyo ng farm inputs o itong mga fertilizers. Kailangan pa rin po bang maglagay tayo ng pataba sa taniman ng ating gabi? Sana hindi. Tinaniman. Sana hindi. Lalo yung mga inorganic. Hindi talaga. Kasi ang ginagawa ng farmers, nagtatanim sila sa mga pinagtaniman ng palay. After rice, yun. Mayroon pa yun. May organic matter pa doon. Kailangan tira pa pala. bulok. Tapos yung nakita nga namin na farmer na nasa running water, yung kanyang hindi siya na-fertilize. Doon na, yung mga nutrients na doon sa inaanod ng tubig, nandun na yung nila. Pero sabi namin, kung talagang hindi ka mag-maintain ka ng parang ganun paras, yung parang sa rice field, maglagay ka ng organic matter na additional pag medyo mahina na ang pagdahon. Now, ang problema natin sa pag-irrigate, pag-fertilize, kapag hinutilize yung fertilizer, ang problema natin yung mga weeds doon. And one problem na weeds natin ay yung Eichhornia, yung daruido ang tawag nila niyan, na kapag dumami yan, talagang tatalunin ang mo. There was one place or two places pagpunta namin sa Nabwa na talagang they had to remove all the plants kasi talaga ang dami nung weeds na yon. So, mayroon kaming ginawa din kasi nag-conduct ng experiment to make a package of technology. Mayroon kayong ginawang din na fertilization scheme. So, ang ginawa namin is parang magkaroon split application of fertilizer whether organic or inorganic, yung mga organikong pataba at saka mga inorganikong pataba. And then, nilalagay ito before planting. For planting, mag-apply ka ng urea or organic fertilizer or vermicompost. Medyo mahal-mahal ang vermicompost, pero maganda rin gamitin siya. Now, after nag-plant ka, nakatanim ka na, maglalagay ka ng urea. Kasi ang urea para sa pagganda ng dahon, paglingan ng dahon. Pero kung kompleto ka naman ng mga gamit na organiko na hindi kailangan gumamit ng urea, pwede na rin yun. So, 3 days after planting, pag medyo nakita mong tumutubo na, medyo naka-recover na yung halaman, lagay ka ng urea. Okay? Then, after that, pwede ka mag-complete, 7 to 14 days after, and then you do split application again of organic fertilizer and mag-add na complete. Paalala lang po, na kapag kayo nag-fertilize, lagi pong mayroon kayong analyze ng inyong lupa. Kasi pwede basta lang maglagay ng fertilizer. So, importante i-analyze kung ano ang requirement para sa taro. Okay? Ma'am, maisingit ko lang po, sa pagkakaalam ko po ay ang taro ay isa sa mga resilient na gulay. Yes, exactly. Matanong ko lamang kung ina-atake din po ba ito yung actually na-mention nyo na po ito na may mga pesting umatake rin sa taro. Anong pong mga pesting? Napakarami po natin peste, may mga leaf feeding, mayroon tayong mga sucking insects. But hindi ko masyadong kasi may isang IPM tayong part which on the 3rd week. Baka naman wala i-discuss si Alan kapag ako ay nag-discuss nito. But na-identify namin ang mga testing ito and actually all of this output nakalagay na sa isang bushel. Sabi kasi Mariel, kapag nagtanim ka ng monocropping, diyan simula ang pest. Siguro naging ganun kasi naging fad ang pagtanim. Maraming naggaya-gaya magtanim. So, nagsimula ang pagtaas ng peste. So, yun ang naging problema. Pero, ang kagandahan lang po, hindi tayo masyadong nag-spray ng chemicals. Kasi imagine mo mag-spray ka ng natong. Saan didikit yan? Yun ang punto doon. Hindi didikit. Saan didikit yung chemical? Kaya mas maganda, protection, rather than control. Harvesting. So, anong harvesting niya? Ang normal harvesting is 30 to 120 days, pero depende sa variety. But, based on our frequency of harvesting na ginagawa namin ngayon dito sa Bicol, 15 to 20 days, pwede ka na kumuha ng dahon. So, sa isang puno, 2 to 3 leaves, pwede mong tanggalin. Mag-iwan ka ng isa para sa panibagong pag-develop naman ng So, yun ang ginagawa nila. Iba-iba ang method ng harvesting. May iba, pinuputol lang. Yung ang kamay nila, lagay doon sa may ilalim ng dahon. Hila. Magaling yan. Bilis. Observe ka niya. Bilis. May iba naman, pati yung paklang. Yung stem niya, kinukuha. Pitchul. Kinukuha yung pitchul niya. So, yun ang yung method. So, manual, definitely manual. May iba gumagamit ng knife. So, ano ang handling, post-harvest handling practices po? Sorting. Of course, we have to sort, Sort yung may mga butas, yung may mga hilang, may mga disease, may mga disease dahon.
So, wag mo siya isama, pagsamahin. So, sorting is very important. And then, important yung size. Dapat ang size mo ng dahon, na-sort mo rin. Kasi pag nag-process ka, nag-cut ka nito, dapat ang sizes pare-pareho. Bakit? Pag hindi pare-pareho ang sizes, Tuyo niya. ang pagtuyo mahirap. Okay. So, ang iba, gustong malinis talaga, wina-wipe nila ng cloth. Although very tedious yan. Pinupunasan nila ng cloth. Tapos ang sunod na operation sa post-harvest is cutting or chopping. Ano? So, ang pag-cut natin is 1 inch. Yun ang recommended na. Tapos, roll nila yung dahon. Ang daming dahon, patong-patong. I-roll mo siya, cut. 1 inch ang ano. Actually, may di-develop niya tang cutter sila ngayon. Yung pang-cutter ng taro. Mayroon na, ang nabwa, mayroon sila. May shredder na daw tayo. Okay. So, ang sunod ang drying. Ano? Basically, ang ginagamit is drying, sun drying natin. Ano? Or halay-hay method. Yung, yung binibitay mo, halay-hay method ang tawag natin dyan, na may stalk siya or may picture siya. And we have mechanical drying. And ito ang pinaka-problema ng taro. Kaya nag-develop ang CBSU ng dryer. Pero, just to note, na nung nag-occur nangyari yung aming project, natutuwa ako kasi yung was provided by DA, yung tunnel type of dryer, multi-commodity tunnel type dryer, na dinevelop ng Filmec. So, maganda yung ano. Kaya lang, nung nag-evaluate kang TWG, yung utilization ng farmer. Ang farmer, nag-aaway-away kung sinong gagamit, kasi siyempre sabay-sabay nag-harvest. Pangalawa, para mabilis daw mag-dry, dry ulit sa papag. Pag hilado, ilagay doon sa ibabaw. Di pareho din exposure sa mga dumi, sa contaminants. So, yun ang chinek namin sa kanila. Sumusunod naman sila, no? So, ang plastic, ang packaging is plastic normally, and plastic bags na polyethylene bags. And ang binibili sa ngayon is actually half dry, rini-dry siya sa nagre-dry sila sa company na bumili ng drying equipment, So may mga pictures tayo dito ng mga drying equipment, packaging materials. Now, ang transport natin ay from farm to the drying area, syempre. So early in the morning mas maganda. Early in the morning mag-transport kasi wala masyadong init, so hindi magkakaroon ng moisture accumulation or ano yung ating dahon, Pero alam niyo ang ginagawa ng farmers na i-share ko lang sa inyo. Dati, problema, dry sila sa baba. Lately, nakita lang, experiment sila. Lalo mga taga-nabwa. Ang ginawa nila, mag-dry sa roof. Pero may sikreto sila. Mag-dry ka doon, hindi pa nagaan ng araw, wala pang dapat araw. Kasi pa. Kung hindi, brown ang lalabas ng Kasi mo. po, So, may technique sila. So, sabi nung farmer ko niya, dapat niya sir, Gradual. mahamugan pa siya. Yes, gradual Pag ang nahamugan mo siya, kahit nga anong init mo siya, yung kulay niya, tuyo siya pero green. Yes. Yan. Ma-maintain yung color. Kasi sa technique niya, ito sabi sa inyo farmer, talagang nandoon technology din sa kanila. So, kailangan lang talaga i-promote din natin yung mga nagawa nila na nakatulong sa teknolohiya. So, maganda yun. Kaya lang, nung mayroon ng dryer sila mechanical, doon sa mechanical. Sa marketing naman, can market it fresh, pwedeng direct selling ang ating marketing. Pwede mong ibentang laing or pinangat na, or dried for laing. Direct selling, retail or wholesale. Yung cost will depend on the buyer and the use of the leaves kung saan gagamitin. Ang market natin within the barangay, municipality, and we have some export. So just to show you na after ng technology namin na dinevelop, nag-package kami, nagkanda kami ng Farmers Forum. I always put that, yung extension component ng research kasi it will not stop to a research funding. So, ang ginawa ko, naglagay ako ng funding na konti, tuwang-tuwa din nga yung DA bar noon kasi naka-extend kami. So we also asked new farmers to attend, mga new and old farmers, nag-sharing kami doon. And then nag-issue kami ng mga technology na generate namin. So ito yung pinaka-end ng aming project, yung technology forum. Taro, ang aming sabi ay tanim na alay sa rural na magsasaka. Oportunidad ang dala. Di ba? Okay, mga ka-agri? Okay, maraming kaalaman naman ang natutunan natin ngayong linggo at tungkol dito sa taro production, kasama, ang walang kakupas-kupas na si Dr. Maria Dulce Mostoles. Maraming salamat po, Doc. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Mayroon ka pa po bang gustong idagdag sa ating napag-usapan ngayon, ma'am? Siguro ang ano lang is sabihan po mga farmers, kung kailangan yung tulong, just come to us. Tutulong po kami, gusto yung additional information. Ready naman po kami, may mga brochures kami available pa dyan na pinapamigay. And then, hindi lang kayo makapromise ngayon ng maraming planting materials, but we can share with you technology, and if you need trainings, just call on the Extension Division. I hope na tuloy-tuloy po yung support sa Taro
Taro Center natin para mas makatulong tayo sa mga farmers. Siguro salamat ako sa Extension Division, sa director niya na very active, si Dr. Lorena Hernandez, and of course ang ating walang kakupas-kupas, yun naman lang kakupas-kupas, si Marvin Molin na talagang Very hard work. all around, and also si Nono, si Sir Balderas for the technical and of course the mga sa mga anchor. Pasensya na po, hindi ko na-grip yung aking anak na isa sa anchor. Si Jam na should learn more about agriculture para madaling mag-connect sa mga ini-interview, and also si Mariel, thank you very much for being knowledgeable din ang taro and experienced taro And sa lahat po kay President for allowing us the cluster to maintain the program, na magkaroon ng program na ganito. And of course, doon sa taas, yung laging sa atin na hindi tayo makalimot na tumulong sa mga nangangailangan. Yes. And of course, pasalamat namin ni Mariel sa magulang namin because we were groomed to help agrikultura. Okay mga ka-agri, patikim pa lamang po yan. Sa susunod na linggo ay tatalakayin naman po natin ang iba't ibang variety at cultivars ng taro. Abangan natin yan. Magbabalik po ang Umaagring Kita para sa ating question of the day. Diyan lamang po kayo. Kaunting kaalaman sa gabi. Alam nyo ba na maaaring mapakinabangan ang lahat ng parte ng gabi? Ito ang pangunahing sangkap sa pagluluto ng paborito ng lahat, ang laing at pinangat. Alam nyo rin ba na ang pinatuyong dahon ng gabi ay ine-export na rin sa ibang bansa? Subalit, malaking hamon sa mga producers ng gabi ang pagpapatuyo ng dahon nito upang mas maging maganda ang kalidad na pang-export. Ang Central Bicol State University of Agriculture ay maaaring magbigay ng asistensya para sa pagpoproseso nito at sa magandang kalidad ng produkto. Makipag-ugnayan sa Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture para sa pagpoproseso ng magandang kalidad ng gabi. Nagbabalik pa rin ang programang Umaagring Kita at para sa ating AgriFly promo ay mag-iiwan po kami ng tanong para sa ating mga listeners ngayong umaga, mga ka-agri. Yes po, ang makakasagot po ng tama ay siyang may tsansang manalo ng 100 pesos regular load. Yan, bubunot po kami ng 2 listeners na may tamang sagot na siyang makakatanggap ng 100 pesos regular load. Wow! Sagutin muna natin, Ma'am Jam, ang iniwan nating katanungan noong isang linggo, bago natin ibigay ang ating tanong for today. Ang tanong natin last week ay, anong klase ng hayop ang pwedeng gamitin ang dumi nito para makabuo ng biogas? At ang sagot, pwede ang dumi ng baboy, manok, baka, kalabaw, o kabayo. Kahit alin po doon, tama. All of the above. Opo. Yan, congratulations po kina Mirna Toledo ng Pacol, Naga City, at kay Stinelli Macabata Cotejo na mula naman sa Toledo City, Cebu. Layo pa, sir. Sila ang nabunot natin na may tamang sagot at makakatanggap ng 100 pesos regular load. Salamat po sa aming sponsors, Dr. Naperi at Professor Camba. Okay. Nandito na ang katanungan natin ngayong umaga. Makinig po ang lahat, mga ka-agri. Ito na po ang tanong. Ano ang rekomendadong distansya sa pagtatanim ng gabi or taro? Ulitin ko po. Ano ang rekomendadong distansya sa pagtatanim ng gabi or ng taro? Opo, para di masyadong maliit. Sir, sinabi yun, ma'am. Yan, ipadala lang po ang inyong kasagutan sa pamamagitan ng comment sa ating Facebook live streaming o kaya i-text po ang inyong sagot sa mga numerong 0916-256-9451 o kaya naman sa 0946-801-2818. Siyempre, wag naman pong kakalimutan ilagay ang inyong pangalan, edad at address. Paalala lang po sa lahat ng papasok sa CBS-UA, please follow proper health protocols. Yan, suotin niyo po yung inyong mga mask, face shield, at lagi pong magpapacheck ng temperature at mag-fill out din po ng aming form. Maraming salamat po. May dagdag ko lang, Yes, sir. Kung wala naman po kayong dapat gawin sa CBS-UA, Tama nga naman. Opo. Sa bahay wag na na po lang. kayong magkagala. Stay at home and be safe.
Ano po, Tama. hindi naman po kayo kailangan pumunta rito. Mas maigi na pong dyan na lang po tayo kung nasaan tayo ngayon at alam natin tayo ay safe. Ano po? Yes Okay. So mga ka-agri, sana ay may natutunan na kayo mula sa mga impormasyon, balita at kaalaman na napag-usapan natin sa araw na ito. Nakasama natin sa technical side ang mga masisipag na staff ng Extension Services Division mula sa CBSUA Pili Campus at si DW4 November Oscar. Ito po si Mariel Almelor. At ako naman po si Julie Amara Mostoles. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Sa programang hatid sa atin ng Extension Services Division ng Central Bicol State University of Agriculture. Agrika? Taro na. Taro na sa programa Umaagring Kita. Magdangog asin makanood sa programang Umaagring Kita, ang programang pang-agrikultura sa radyo, hatod sa Indokang Central Bicol State University of Agriculture sa pagikan Extension Services Division. Madadangog kada aldaw ng Domingo, alas 5 hanggang alas 6 na aga sa estasyon kang RMN DWNX. Umaagring Kita, Umaagring Kita, Umaagring Kita.